Yung mga barya sa santo, kinukuha namin para lang meron kaming pambibili ng Kahit magkano walang iniiwan sa inyo? Hindi naman palagi, pero mas madalas yung wala eh. Okay lang sa'yo yun. Okay lang, pero siyempre, nag-working student po ako sa mga fast food. Patuloy po ang pagtaas ng bilang ng mga tinatawag ng working students. Halos 8% ng mga nasa kolehiyo. Ano na naging trabaho mo? Service crew, naging manager ako sa Chowking, 2 years din. After 2 years, saan ka naman napunta ng trabaho? Sa hotel. Dito sa Caloocan, sa Astro Hotel, naging maganda yung performance ko. Na-promote ako as hotel manager po. Naging assistant operations manager na din po ako doon. Ano yung mga characteristic and traits na dapat meron yung mga nanonood natin para at least ma-promote din sila sa trabaho? Sipag, tiyaga. Importante din yung nagsasuggest ka sa top management for improvements. Kailan ka nag-resign? Kaya nang i-sustain ng business yung mga expenses namin. Magkano na yung kinikita? 70,000 per month. Nakapagpatayo kami ng bahay, sari-sari store. Nakabili kami ng sasakyan. Good morning, good afternoon, and good evening mga boss. May makakasama tayong napakagaling na negosyante. Meron po silang daang-daang branches ng milk tea at coffee shop sa buong Pilipinas. Makakasama natin ang CEO ng Double de Brew, Double de Mango at Cafe Zino na talaga namang patok na patok, especially sa napakaraming lugar dito sa Pilipinas. Ang President and CEO, Boss Antonio Duran. Welcome, boss. Thank you for having me here po, boss. Sino si Antonio Duran? Pangalawa ako sa 5 magkakapatid. Panganay na lalaki. Yung mga magulang ko, meron silang furniture business. Kaya nga lang sa katagalan, yung tatay ko sobrang bait sa mga empleyado. Unti-unting nalugi din yung business kasi nga pag may humingi ng tulong, bigay din ang bigay. Naging masyadong mabait to the extent na napabayaan yung negosyo. Ibig sabihin ng pagiging mabait, pwede mong ikalugi? Kung mabait ka pero wala naman sa lugar, maaaring dahilan yon ng pagbagsak ng negosyo. Yung pamilya nyo dati may pera, kaso nga lang na-bankrupt kayo. Na bankrupt kasi nga yung nanay ko naman naging kasambahay din. Ang tatay mo, ano naging trabaho niya? Naging company driver, naging ahente. Hindi ka ba nagalit sa mga magulang mo dahil naging pabaya sila sa hanap buhay? 3 years old pa lang ako noon eh. Kinamulatan ko talaga na estado ng buhay. Isang kahig, isang tuka. Mag-uulam ka ng mantika at saka asin. Dinadap-dap yun sa kanin para magkalasa yung kanin. Dumating pa nga sa point na yung mga barya sa santo, kinukuha namin para lang meron kaming pambibili ng Okay lang sa'yo yun. Okay lang. Pero siyempre, pagka bata ka, nakikita mo yung mga kalaro mo, meron silang mga bagong damit, mga laruan. Sana ako din meron. Ano ang mga experiences na hindi mo makakalimutan, especially nung bata ka? Nag-aaral kami sa public school. Pumapasok kami, walang baon. Nilalakad lang namin yung papunta sa school. Nahihiya ako noon nung high school na ako. Pagka recess time na, yung mga classmate ko na kumakain, ako nandun, lumalabas lang kung saan pupunta sa CR. Kahit magkano walang iniiwan sa inyo? Hindi naman palagi, pero mas madalas yung wala eh. Kasi ang katwiran noon, half day lang naman ang school eh. Ano eskwelahan nito? Arohata National High School. And then, nag-college ka saan? Gregorio Araneta University Foundation. Kaya mababa ang tuition fee. Nung latter part na-absorb siya ng De La Salle system. Nakagraduate ako doon, naging De La Salle Araneta University na siya eh. Paano ka nakatapos ng kolehiyo? Tinutulungan ako ng magulang ko, ginapang nila kami sa pag-aaral eh. At ako naman, nag-working student po ako sa mga fast food. Ilang taon? 7 years. Hindi ba sumama ang loob mo sa mga magulang mo na dapat nag-aaral ka lang? Bakit kailangan mo mag-aral at magtrabaho at the same time? Hindi po boss kasi maswerte ako sa magulang ko. Hindi nila ako pinilit magtrabaho agad. Nung graduate ka, ano na naging trabaho mo? Manufacturing firm, garments. Doon ko na-meet yung asawa ko sa Time Product International. Naging production analyst ako noon. Hindi ako tumagal doon kasi nga nung na-meet ko yung misis ko doon sa opisina, niligawan ko siya so bawal kasi yung ganon. Pero hindi ko naman po pinagsisiyang kasi mas pinili ko siya eh. Saan ka ngayon napunta? Chowking, kung saan ako naging service crew ng matagal. Naging manager ako sa Chowking, 2 years din. After 2 years, saan ka naman napunta ng trabaho? Napunta ako sa hotel. Nag-start ako as hotel supervisor dito sa Caloocan, sa Astro Hotel. After ilang months, naging maganda yung performance ko. Na-promote ako as hotel manager po. Naging assistant operations manager na din po ako doon. Ano yung mga characteristic and traits na dapat meron yung mga nanonood natin para at least ma-promote din sila sa trabaho? Sipag, tiyaga, tsaka gawin
gagawin mo yung nagtatrabaho ng kahit lagpas na sa oras. Importante din yung nagsasuggest ka sa top management ng mga for improvements. Nung nagtatrabaho ka, magkano yung pinakamalaking sweldong natatanggap mo, especially nung naabot mo na yung managerial position? 25,000 po. Pero meron akong sasakyan noon na pinaano ng company. Hinuhulugan. Opo, Magkano hulog ng sasakyan? 3,000 lang yung hulog ko noon eh. Pero naging maganda rin naman yung contribution ko sa company. Nabigyan ako ng chance na ma-avail ko yung car loan. Okay naman ang trabaho mo. Bakit ka pa nagnegosyo? Yung pangangailangan namin sa aming pamilya, namin mag-asawa, hindi sapat. Nung nagkakilala kami ng misis ko, ulila po siya eh. Nung kami nagpakasal, kasama po yung mga maliliit pa niyang kapatid na kami na rin po nagpagulong. Teka lang, hindi mo naman responsibilidad yung kapatid ng asawa mo. Bakit mo yung ginawa? Mahal ko yung asawa ko eh. Kung saan ka man makakating, tutulungan ko siya at susuportahan ko siya. Bakit napakataba ng puso mo? Hindi ginagawa yan normal. Kapag mag-asawa na kayo, kayong dalawa na lang eh. Bakit idinamay mo pa pamilya ng asawa mo doon sa responsibilidad mo? Yung mga kapatid niya, mahal na mahal niya eh. Hindi siya pumapayag na yung kapatid niya walang pagkain, hindi makapag-aral. Nandun lang ako, sinuportahan ko yung gusto kasi ng misis ko. Sama-sama sila ang magkakapatid. Kasi nangako sila sa magulang nila na hindi sila maghihiwa-hiwalay. Kumupkup ka ng pamilya. Opo. Anong pagkakataon yung naisip mo na magninegosyo na ako? Habang nagtatrabaho ako noon sa hotel, si misis nag-online selling siya. Nagbibake kami ng cake sa gabi. Hanggang sa yung hotel na pinagtatrabuhan ko, sinusuplayan ko na rin ng mga macarons. Talagang kulang na kulang kaya nag-decide kami na mag-business na lang. So anong negosyo yung pinasok nyo? Cakes and pastries po talaga eh. Maganda naman yung quality ng cakes namin. Ginagalingan namin yung service sa customer. Naging successful po yung cakes and pastries business namin. Nung naging successful siya, kailan ka nag-resign? Naramdaman ko na talagang kaya nang i-sustain ng business yung mga expenses namin. Magkano na yung kinikita? 70,000 per month. Nag-resign ka na sa trabaho? Nag-resign na po ako. Yun yung sinasabi ko na tamang proseso ng mga empleyado kung gusto ninyong tumalon sa pagninegosyo. Eh ngayon, cakes and pastries yan. Bakit napunta ka naman sa mga milk tea tsaka sa mga mango juice? Kumikita kami noon sa cakes. Ngayon, nagkakaroon kami ng extra na pampuhunan. Actually, nakapagpatayo kami ng bahay. Nakabili kami ng second hand na sasakyan dahil sa cakes and pastries. Nakapagtayo ko ng sari-sari store. Medyo malaki. Sa katabi noon, unmaximize yung space. Nag-put up kami ng milk tea shop doon. Dahil nung panahon na yon, talagang patok na patok ang milk tea eh. Doon ka na pumasok sa milk tea. Nung una, nag-search kami sa online, no? Saan ba magandang may training? Maraming nag-o-offer. Nakita namin yung negosyo ko. Doon tayo nag-meet, boss. Ha? Ikaw yung una namin kausap. Ikaw yung nagturo sa amin. Doon kayo nag-aral sa akin ng milk tea. Opo. And then, ano nangyari? Gamit po yung natutunan namin sa trainings na ipinobide nyo, yung mga advice. Nag-put up kami ng milk tea shop after a month. Sa ganda nung naging response ng market kasi pauna-unahan kami na nag-offer sa market ng pinakamurang milk tea at buy one take one na milk tea. Yung idea, yung lahat galing sa akin. Yes, boss. Meron palang isang kumuha ng package ng negosyo ko na naging multi-millionaire. Iba yung kaligayahan na naidudulot sa akin ito. Nasa-serve ko yung purpose ko na may napa-asenso pala akong tao. Maraming salamat. Maraming salamat din po, boss, kasi proud ako, sinasabi ko. Homegrown ako kay Boss RDR eh. Sikat na sikat si Boss RDR eh, kaya lagi kong binabanggit na, ay, dyan ako galing kay Boss RDR. Hindi pa ako sikat noon. Para sa mga hindi nakakaalam, ako po ay nagninegosyo dati ng create your own brand. Few years after, napakaraming yumaman na tao dahil doon. Nakakatuwa lang na ikaw, Sir Antonio, yung pinagkaloob sa yung oportunidad, pinagyaman mo. Totoo ba na ang oportunidad ay hindi dahil lang sa oportunidad, kundi kung sino yung tumanggap ng oportunidad? Doon ka aasenso. Nag-agree ako sa yun, boss. Iba-iba kasi ang tao. Although nagbibigay kayo ng opportunity para sa lahat, pero kung maling tao naman mapagbigyan mo, binaliwala, hindi niya pinagyaman, mawawala ng saysay. Pero alam mo, boss, proud ako sa'yo sabihin na ako yung tamang tao na binigyan mo ng oportunidad. Ito na ang resulta, boss. Hanggang Cebu, meron tayong branch. Baguio, Romblon, madami pa. Thank you so much because nandito ka, nagbibigay ng lakas ng loob sa akin na ituloy ko lahat ng ginagawa ko kasi I'm on the right track. Ano yung pinakamalaking natutunan mo sa akin kung bakit lumipad ang Double D Brew? Kailangan more than the product, relationship with the customers nandoon. Kasi maraming produkto, maraming brand sa competition na hindi nila ginagawa yun eh. Ano na ang naibigay sa inyo ng Double D Brew? Meron ako sariling bahay, 4 na palapag ngayon. Nakabili ako ng
lote na malapit sa expressway. Maliit lang naman, di naman Ilang ganun square kalaki. meter? 200 square meter lang po. Ano pa? 4 na sasakyan. Ipon sa bangko. Ano pa? Nakapag-establish ako ng mga different brands. Kagaya ng Double de Mango. Double de Mango, Apesino. Na mayagpag ka ngayon sa food business. Ano yung po pwede nating ibahagi na oportunidad sa ating mga viewers? Para sa mga nangangarap na magkaroon ng milk tea, mag-message lang po kayo dun sa Facebook page namin sa Double de Blue, Double de Mango franchise. At kung gusto mo naman na magkaroon ng negosyo na medyo pang high-end ang atake, meron po tayong brand na bagay doon, yung Cafecino. Ilan na yung branches nyo ngayon total? Sa Double de Blue may 268, 12 branches naman sa Double de Mango. Sa Cafecino, meron tayong 2 operating stores. Bakit umabot ng 200 mahigit ang Double de Blue? Naging maganda yung acceptance ng market dun sa concept namin na inintroduce. Yung Double de Blue, siya yung pinakamura at pinakamasarap na buy one take one na milk tea. Magkano? 20 pesos po ang isang milk tea, 38 pesos naman yung buy one take one. May tubo na kayo doon? Meron po. Tapos yung Double de Mango naman. Same concept with Double de Brew, this time mga frappe ang core product niya. Pero meron din itong milk tea sa menu. And then yung Cafecino. Target market neto kung yung Double de Brew at Double de Mango is masa, this time ito yung mga high-end customers natin. Ang mga pwesto natin is nasa mall. Magkano yung Double de Brew na franchise? 125,000 po. Ang Double de Mango. Same. Cafecino. Naka-promo kami ngayon, 50% off, 380,000. Open tayo for franchising nationwide. Maaari kayong tumawag sa teleponong 0936-691-0266. Ako po mismo yung sasagot para matulungan kayo sa pangarap ng negosyo. Para naman sa mga kababayan nating OFW, available ba yung number na yan sa Viber, sa WhatsApp, tsaka sa Telegram? Yes, sa Viber, Telegram at saka sa WhatsApp. Baka meron kang gusto pasalamatan? Aking asawa, Maylin Duran, na very supportive po sa akin. Sa nanay ko, sa tatay ko, syempre kay Boss RDR na nagbigay sa akin ng opportunity. Thank you so much. Follow ninyo ang Double de Brew. Open po sila for franchising nationwide at ilalagay ko po ang kanilang official Facebook account sa inyong screen ngayon para kayo po ay makapag-follow, makapag-message din po sa kanilang mga social media account. Meron din po tayong Double de Mango, open for franchising din nationwide, and Cafecino na open for franchising din nationwide. Maraming salamat Sir Antonio Duran, and sa lahat ng mga nanonood sa atin, please do not forget to subscribe and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos, and also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, and Instagram, and available na rin po si Boss RDR sa Spotify. So magkita-kita tayong muli sa susunod na episode ng RDR Talks. God bless sa inyo lahat.